So iningatan namin dito katulad nitong mga stone markers na yan. Yan ay mga 80-90 ang petsa niyan. Yan ito ang koleksyon namin ng mga artifacts at saka yung mga antiques. Yung ibang mga nagiging guest namin dito nakakakita ng kung ano-ano. Minsan yung iba nakakakita daw sila ng mga batang tumatakbo. Dito. Meron siyang ipinahihiwatig. Hindi siya basta nakaupo o nakatayo. Ito mga heritage houses namin dito. Ay, ito po. Halos katulad din ito. Grabe, ang ganda oh. Okay guys, tapos na tayo dito sa may simbahan, no? At meron kami pupuntahan ni Sir Jojo, di kalayuan dito sa may simbahan. Sir, saan ba yun, sir? Ayan na, yung building na yan. Anong pangalan po niyan? Eskwela Pia. Eskwela Pia. So, Eskwela Pia yung pupuntahan natin. Anong meron doon, sir? Uy, Kumuha ng pinaayos. Anong Tara na. meron doon, sir? Na, nariyan ang museum at saka ang art gallery. okay. Art gallery ng Lokban. Nakikita natin. Lakas ng ulan. Grabe. Tamang ikot kami dito sa Lokban. Talaga. Yan. Ito yung Inabot tayo. daanan papunta doon. Alam, tingnan mo pala ito. Papakita ko sa iyo. Ay. Original na yan. Original, oh. Yan yung nung pinagawa yung 15-15. Ito. Julio. Padre Nicola. And then, yun ni Padre and then Nicolas Endencia. And then siya. Paroko. Siya ang paroko nung pinagawa yung 15-15. Oo. So, Ito ang 15-15. Ayan. Ito ang tinatawag na 15-15. Yan ay 1700 din ang ginawa. Yung mga bakod na yan, no? Grabe. Lahat dito sa kapalibot. Maraming mga istorya. Okay guys, dumating na kami dito sa pupunta natin na pangalawa. Malapit lang to dito sa may simbahan. Bali, ito yung itsura niya. Sergio, ano pong makikita natin dito sa loob? Itong Eskwela Pia, ito isa sa pinakamatandang gusali namin dito sa Lukban. Ito ay itinayo noong 1856 sa kapanahonan ni Kapitan Francisco Squeres. Ito'y eskwelahan. Ang ibig sabihin pala ng Eskwela Pia, School of Charity. So ito'y tinayo talaga para sa mga mahihirap na Lukbanin. Okay. Kahit sa ibang mga bayan, meron din silang mga Eskwela Pia na yun ay pinatayo para talaga doon sa mga Indio o doon sa mga natives na hindi kayang makapagpaaral. Okay. Kaya libre ito. Ngayon, ito ay naging eskwelahan ng elementary, then naging eskwelahan din ng high school, ng daycare. But then, nung around mga mid ng 20s, ay naisipan ko ito na hilingin ko sa local government na i-convert ko into a museum. Kaya noong 2014, 2015, inalis namin yung mga kwarto, then i-design namin siya bilang museum and art gallery. Okay. So kaya dito naka-house yung mga antiques namin and then yung ilang mga archives. Yun. Ng mga Yes, lokban. yes. Okay. So iningatan namin dito katulad nitong mga Ayun nga, no? May stone markers na yan. Yan ay mga 80-90 ang petsa niyan. Tsaka ito pa. Ito po yung sabi nyo sa mga tulay. Oo, kalimitan sa mga tulayan. 1890 to, no? Tagal na pala na ito. Original Oo. po ito. Original yan. Oo. Good morning. Ito dati, ang pinakang daan nito, yung nasa sa gitna. Both sides nito, pareho mga classrooms. Yun ang dating structure. But then, noong 2015, pinabago namin to, giniba na lahat ng classroom. Then, kinonvert namin yung loob into a museum. And then, ito ay art gallery. Okay. So, atin muna tingnan ng art gallery. By the way, si Ian Hello. ng Tourism Ian. Office. At narito yung mga gawa ng mga local artists namin.
Iyan para saan itong mga dolls? Ito pong ating dolls dito, Jojo. Ito po ay created by the Lukban Pahiyas Parigitan Designers Association, kung saan din po ako nanggaling. Oo. Mga local designers po natin, and with partnership syempre and the initiative of the Lukban Tourism Culture and the Arts Association, ginawa po itong mga dolls para po sa ating Christmas edition ng Pahiyas Parigitan. Also as part of the tradition po ng Lukban San Isidro Pahiyas Festival, na meron po tayong Pahiyas Parigitan, meron din po tayong doll edition tuwing Christmas. Ayan. Tapos narito yung ilang mga artworks ng ilan sa aming mga artists. Meron kasi kami ditong grupo na tinatawag na Lukban Artist Guild. So sila yung mga artist namin na binuo namin para isang grupo. Pero actually maraming mga artist na hindi rin member ng grupo na yon, no? So dito nagkakaroon kami ng exhibit monthly. Iba't ibang mga artist ang naglalagay ng kanilang mga artworks. And then after a month, palit naman. Kaya dito yung regular na meron kaming art exhibit dito. Talagang organize yung ano po dito, no? Yung mga exhibit pa, no? Mga taga-Lokban din po yan, no? Yung mga... Oo, yung iba kasi ginagawa nila, nagpapa-workshop sila alam mo, Opo. sa mga bata. And then yung workshop na ginawa ng mga bata, dinidisplay din nila dito. Pero hindi naman po yan inaano, talagang display lang. Display din. Display lang siya. Pero kuminsan, kapag naka-display dito yung mga talagang for sale, Oo. gawa siya ng talagang mga artist. Okay. Dinidisplay sila ngayon, yung mga gustong makabili, binibili nila. Kasi iba nakita ko may mga price eh. Katulad Yes. sa ano, sa may Pampanga, Oo, sa may Clark. Ganun, Nakita ko oo. yung mga price yung mga ano doon eh. Ito parang product ito na workshop eh. Kaya halos tingin mo pare-pareho. Yan, gawa ng mga bata yan. Ito mga bata, sa mga bata. Ayos pala dito, no? Lahat ng mga ano no, nilalagay dito sa museum. Yes, oo. And then, nasa loob naman ng ating museum. Ay, yung pinaka-museum po dito sa Oo. loob. Okay. Yan, ito ang collection namin ng mga artifacts at saka yung mga antiques. Actually, nagsimula ako dito maglagay ng mga items ay 2015. Okay. No, nung kinonvert namin siya. And then, ang ginawa namin, yung ilang collection ko ng mga antiques, sinilagay ko dito. And then, yung ibang mga kasamahan ko sa Historical Society, may mga collections din sila. Then, pinagsama-sama namin. Nung makapaglagay kami ng ilan dito, ay natuto ng mga Lukbani na yung mga lumang gamit nila na hindi na nila ginagamit, idinodonasyon na lang nila dito. Kaya lang as of now, medyo magulo pa kami kasi hindi pa kami nakakapag-rearrange kasi noong 2018 nawala kami rito, napalipat kami sa private residence. And then noong 2020, parang nito lang last two elections, 22, ay binalik na uli dito kaya hindi pa namin naayos na mabuti. So, Makikita pala natin dito yung mga sinaunang mga gamit, ano? Wow. Mga cabinet. Ito, mga helmet. kasi ito yung mga ginamit pa ng naging mayor namin, si General Clemente Placino, na naging police general, then at the same time naging mayor noong 1992 to 95. And then namatay siya nitong previous years lang. And then naiwan niya yung kanyang mga gamit nung siya ay general pa. Tapos dinonate na lang po dito. Yes, oo. Okay. Ito na may mga lumang cabinet na namin, hindi pa nga lang naayos pa. Ay, may mga ano pa, damit pa. Mga luma pa talaga yan. Actually, itong cabinet na ito, sa biyanan ko yan. Dinala ko lang dito. Oo. Yun naman mga damit, kalimitan, mga dinodonasyon ng mga kasamahan namin. And then itong building na ito, ito yung medyo naging creepy. Gawa ng dito yung may mga nagpaparamdam. Oo. Lalo na nung eskwelahan pa ito, talaga maraming mga nararamdaman dito. Kahit yung mga nasa labas na dumadaan, Oo. may mga narinig silang umiiyak, nagmamarcha. Oo. Pero maraming namatay dito, sir. Hindi naman. Pero ito'y tinulugan ng mga Hapon during the Second World War. 1945. Hindi naman siya naging headquarter, pero since eskwelahan siya, so kapag may mga dumarating ng mga troops ng Hapon, kalimitan ito ang isa sa tinutulugan nila. Tulugan na ito. Pero dati minabalita na meron daw ditong ginahasang babae, Dito po sa minapatay dito. Wow. Actually, itong ilalim nito, mataas pa to. Ito Pero po. ito lupa ng ilalim yan. Kaya lang Lupa. siguro may ganyang kataas pa yan. Hanggang ngayon po. Oo, hanggang ngayon. Pero itong dito sa itong pasilyo na yan, ang ilalim niyan parang kwarto na mahaba. Ito po nasa labas. Yes, oo.
Kaya lang medyo nakakatakot doon sa ilalim nito kasi yan ay dating ginawang... Nung inilipat dito ang munisipyo noong 1968, nung masunog ang munisipyo, ginawa itong temporaryong munisipyo. At yung sa baba, doon ang ginawang police headquarter, naroon pa yung mga kulungan. Oo. And then ngayon, nung mga nakaraang panahon, malimit yung gwardiyo namin dito, nakakarinig sa baba ng mga kadenang hinihila, Oh. may mga nagmamarcha. And then nung ginawa siyang daycare center, yung mga bata, lagi na lang nagkakapasa sa katawan. Ay, Kaya inalis ng mga magulang. Hindi na... Sa ngayon ay naging may mga tambak na lang muna ngayon. Oo. Pero hindi pa namin pinagagamit. Oo. Pero visible pa rin pala. Visible naman, no? Visible pa rin pala yun. Pero ito mismo, dito, yung ibang mga nagiging guest namin dito, nakakakita ng kung ano-ano. Oo. Minsan, yung iba, nakakakita doon sila ng mga batang tumatakbo. Dito. Yes, oo. Grabe, tumaas balahibo ko. And then isa sa rito, medyo pinaka-creepy na kwento rito. Minsan may mga bisita kong mga teachers from Benguet na nag-study tour dito. So, tinutur ko sila rito sa loob. And then nung nasa labas ako, may napansin akong dalawang teacher na narito sa labas, nag-chill sila. Sabi nilapitan ko, sabi ko, ano pa nangyayari sa inyo? Sabi sa akin, Sir, meron nung kami nakita na nasa dalawang nasa picture, dati nakalagay dito. May picture dito. Ay nakita nila, nakahalubilo nila dito sa loob ng kwarto. Ayun yung matagal ng patay. Tumaas yung ano ko. Tumaas yung balahibo ko. Talagang yung dalawang teacher na yun hindi na ulit pumasok. Tumaas balahibo ko. Natakot Ito ang opisina ko dati. Ay, ito po, opisina po ninyo. Yan. Ito dati opisina ko. Wow. Ayun, sa akin kasi, ako nakakaramdam, kaya hindi ko nalang pinapansin. Kasi, balibit, tago-opisina ako dito solo. Oo. Ang upuan ko, dati yung upuan na yan, na ginamit dati ng dating mayor, napatay na rin. Ito. Buwan na. Yung upuan na yan. Tapos yung isang table ko dito dati, ginawa na, yun naman ang table ng huwes na namatay. Kaya yung kalimitang ginagamit ko dito, magamit ng mga namatay. Tingin ko rin po, siguro, kasi mga old na rin yung mga gamit dito, no? And then yung may isang doon, may isang damit doon, na yung luma doon, na may nakakita rin na isang bisita na namin na may matandang suot-suot yung damit na yun. Kaya taas balahibo. Ayan yung ilang mga kwento. And then, the worst ay sometime no mga 1995, nung ito'y eskwelahan pa nun, na ako'y konsehal na nun eh. So, dyan sa labas ng gate, nakita ko, gabi nun mga 8 o'clock ng gabi, nakita ko ang daming taong mga nasa may gate. Opo. And then, nung napadaan ako, sabi sa akin konsehal, meron nung estudyanteng nakulong doon sa school. Opo. Sabi ko, paano yun? Nasabi, narinig daw nung kapitbahay tsaka nung mga dumadaan na meron daw babae na humahagulhol. Oo. Ang lakas doon ng iyak, kaya na-skandalo sila. Ay di, dumami ang tao doon. So, ang ginawa ko, during that time, pinatawag ko yung gwardiya. Opo. And then, tinanong ko yung kapitbahay. Sabi ko, sigurado ho ba kayo? Nakita niyo ho ba? Sabi naman nila, hindi ho namin kita, pero rinig ho namin na sa loob ng gagaling yung lakas ng iyak. So, nung pinabuksan ko, pinasok namin ito, wala kami nakakuhang tao. Pero talagang positibo yung mga tao sa labas meron daw. Rinig nila talaga na umiiyak. Ang lakas daw. Mula alas 6:30 ng hapon, nung umiiyak na, then nung makita ko sila dito, around mag-8 o'clock na. Oo. Tapos pinuntahan pala ninyo doon sa ano? Yes, oo. So wala naman pala. Walang tao. Hinulugog namin lahat ng kwarto. Tumaas Walang tao. Ay kasi 1856, kaya talagang matanda na siya. So guys, ito makikita natin dito. Yung mga lumang mga gamit. Ayan. Na marami na talagang kwento nito. Sobrang daming kwento ng mga gamit dito. Ayan. Ayan, makikita natin. Mga lumang pera. Ito rin. Mga Mickey Mouse money yun. Ayan, Japanese money. Oo. Marami pa nag-exist nito ngayon. Ang dami pa may mga koleksyon ng ganyan. Yung mga Japanese money po. No? Oo.
Grabe, no? Ito yung ginagamit nilang pangilaw sa gabi ng isda, yung mga nangingisda. Ay, ito po. Kalburo ang ano niyan, kalburo ang pinakanggatong niya. Pangilaw na di Pangilaw. kalburo. Ito naman, kuminsan yung mga tricycle driver na nakaparada dyan, kasi terminal ng taniyan, Awa. bisa naririnig daw nila, tumutugtog naman yung piano Yung piano. sa hapon. Ayan, Maraming yung kwento. piano. Tumutugtog daw to. Kasi kung mapapansin natin dito, halos ano na siya eh. 1914 ito. Ito yung tinatawag na 1914 upright piano. Pero kanino to galing? Ito ay dinonasyon sa akin ng isang retired teacher. Dati siya nagtuturo din ng piano. Ngayon, nung tumanda na siya, wala na siyang paglagyan. Tinawagan ako, sabi kunin na daw ito. So, donate actually, na lang. dati hindi ganyan yan. Oo. Medyo maayos pa siya, kaya lang napabayaan na rin. Kinain na ng anay. Oo. Dahil pala dito mga artifacts, no? Makikita. Oo. Ito naman ay supposed to be dapat nasa Pahiyas Museum namin ito. Kaya lang since wala pa kaming Pahiyas Museum, kaya dito muna namin inilagay. Ito po yung life size namin na Pahiyas Barricade, just like the ones outside po yung mga manika. Bale, during Pahiyas Festival po, ito po ay human size talaga. Para siyang style sunduan sa tradition na may escort and views. So, nagiging local competition po siya ng local designers namin, and ang models po ay mga lukbanin din as well. Our Pahiyas Parigitan po ay created po from indigenous materials and mostly po ay locally sourced products. So, meron po tayo sa kagaya po nito, ito po ay creation ni Mr. Anthony Villamater, our president as of this year po ng Pahiyas Parigitan Designers Association. Ito po ay ginamit ni Miss Patricia Bagista po, our Mutya ng Lukban 2017, na naging representative po ng aming bayan for Binibining Pilipinas 2021 and naging top 11 finalist po siya doon. Bale, ito po ay nanalo noong 2018 as most unique creation, if I'm not mistaken. And gawa po siya, karamihan po dito ay gawa po sa bao. Ito po ay gawa sa bao, ito po ay gawa wood beads, sa bao, no? ito po ay buli, ito po ay sinamay, and dati po kasi may palay din yan sa likod. So dahil during the pandemic naman po, we are not allowed to interact with people because of the social distancing. Bali nag-resort po kami to doll creations. So ito po yung kauna-unahan namin doll creations noong 2020. Ito po ay creation ng aming former president ng Pahiyas Parigitan and the president of the Lukban Tourism Puso and the Arts. So, dito na kayo. Nakauwi kayo. Sir DJ Abustan, and siya po yung naging grand winner namin that time. Some of our dolls po ngayon ay nasa ulan na ba? Canada na rin kasi naging part po kami ng Calgary International Fashion and the Arts Baka hanggang February celebration pa po sa yan. Calgary, Canada noong 2021. I myself is one of the designers as well po. And I'm so lucky na dito po ako na-employ sa tourism office kasi ngayon, part po ako ng organizing team. And naipasa na po namin sa younger generation yung tradition po namin ng paggagawa ng parigitan. Kumbaga, hindi po siya mapuputol na tradisyon. Kasi sa family namin, naipasa ko po siya sa bunso kong kapatid. Kapatid ko na po yung nagko-compete this time. And ngayon po, magsisimula na rin kami for Pahiyas this year, this May, para po sa May 15. And ngayon po, ongoing kasi yung meeting ng aming Lukban San Isidro Pahiyas Festival Executive Committee. Kaya nandun po yung aming tourism officer, si Ma'am Zen Batman. Nagpaplano na po sila for Pahiyas this year. Para po pagdating ng, before pa po mag-February, nakalatag na po lahat ng program. Ready na po kami for May 15 kasi it is one of the much awaited festival in Quezon Province. Pahiyas Festival, no? Yes. Ayun po. Ayun, so ngayon po, tatagayan po namin kayo as part of the welcoming gesture Tradition of Quezon niya ng Province. Tradisyon po kasi siya ng lalawigan ng Quezon. Ang aming Tagayan Dance Ritual or Balsa ng Tagayan. Umiinom ka naman, ano? Dahil dito po sa amin, lambanog po ang isa sa pinagmamalaking produkto ng So guys, aming tatagayan tayo lalawigan. dito ng lambanog kasi yun daw yung pinaka parang Ano po, welcoming Welcome, gesture po ng Quezon Province. So ang Sige. Tagayan Dance Ritual po ay sayaw at awit. okay. Hindi po yun simpleng paglalasingan or pag-iinuman lamang. Bale, sasayaw po tayo na may hawak na tagay. Okay. Pasasayawin ba ni Sir Mario? Sasayaw po tayo, sir, syempre. So guys, sasayaw daw tayo dito kasama sila sir. Asan si Sir Joseph?
dito, Sir Joseph. Game, bale, ipa-play ko po yung music sa phone and isasabay na po kayo sa Apa, akin. sige. Pagsayaw. Ako magkukuha sa iyo para ma-feel mong mabuti. Paano ba paano ba? Oh, sa'yo. Sa inyo muna. Sir, Eto, di thank po you. muna iinumin na. Apa. So, gagaya lang po kayo sa amin. Okay sir. po. Okay, ready? Okay. Hataran po. Forward po. Sa ulo. Nakakatawa dito. Ayan, sige, putulin po natin. Okay. So sir, ito pong ating tagay ang magsisimbolo ng ating pagkakaibigan, syempre. Okay. Bilang kayo po ay bisita at malabot po namin tinatanggap dito sa bayan ng Lukban, lahat po ng bisita namin ay amin pong tinatagayan bilang pag-welcome po sa Mhm. kanila as part of the tradition of Quezon Province. Pag sinabi ko pong naay po, ang isasagot nyo po ay pakinabangan po. Pakinabangan po. Kumbaga po, pakinabangan po natin ang magandang pagkakaibigan natin sa isa't Okay. isa. Na nawa po ay lahat tayo ay pagpalain, lahat po tayo magkaroon ng magandang kalusugan at more blessings pa. Ano po? So, naay po. Pakinabangan po. Yan, cheers Yan. po. Cheers. Isa pa, sir. Parang kulang. Sapa. Tama ka na, sir. Tapang. Sapa. Ayan. So, yung aming pong kambanok ay gawa rin po dito sa Lukban. Ay, ito po. Para pantay ang tagay. Para pantay po kasi dito sa Lukban, sir, pag-iisa ang tagay, lagi sinasabi sa amin ng matatanda, ay, hindi Kulang. pantay yung lakad. Oo. So, isa pa, dapat dalawa. Para magpapantay. O, isa pa. Isa pa. Cheers. Naay po. Pakinabangan, Pakinabangan po. Sarap. May tubig ba kayo? Salamat po. May tubig. Wala akong tubig. Wala pong tubig, dapat matapang. Ay, naku talaga. So guys, ayan, no? Kapatagay tayo. Palaban. Yung pala yung tradition dito. Sa pag-welcome dito sa mga pupunta sa Lukban. Salamat po ng marami. So guys, nandito kami ngayon sa may Rizal Park. After doon sa may museum at tapos tayo tumagay doon. At dinala tayo ni Sir Jojo dito sa kanilang Rizal Park. Dito sa may tapat ng munisipyo. Sir, ano pong kwento po ng parke na to? Itong park na ito yung dating tinatawag na Plaza de la Revolucion noong panahon ng Kastila. At ang isa sa pinagmamalaki namin, itong Rizal Monument namin dito, kasi ang gumawa nito ay isang Lukbanin din, Lukbanin artist, Okay po. noong 1915. Si Ginong Ismael Villa Sr. Siya ay taga rito at siya ay bata pa. Nasa 22 years old lang siya nung ginawa niya yung monumento na yan. At yan ay napakarami ng kahulugan yan. Kung mapapansin mo, yung si Rizal may post siya, may posture. Hindi katulad ng ibang mga monumento na basta nakatayo lang siya. So dito mapapansin mo, maganda doon tayo sa harapan. Ayan, tayo sa harapan. So guys, iba pala yung monument ni Rizal dito, no? So may naka-posture siya. Meron siyang, ayan, parang may tinuturo siya. Tingnan natin. Ayan, kung mapapansin nyo, si Rizal may hawak siya sa kamay niya, kaliwang kamay, no? Na parang scroll. Oo. Pagkatapos yung left foot niya naka-forward. At yung kamay niya, actually may hawak din siya doon sa kanang kamay. No? Kaya lang nasira na siya. Tapos doon sa paanan niya may mga libro. No? So ngayon, nung pinag-aralan namin yung ibang mga monumento ni Rizal, parang ito, meron siyang ipinahihiwatig. Hindi siya basta nakaupo o nakatayo. Opo. Ito may posture siya. At saka yung expression ng mukha niya, kung mapapansin, meron siyang gustong sabihin. Ngayon, sometime in 2019, nagkanda kami ng isang parang symposium, seminar, na yan ang ginawa namin topic. And then itong mga bata, explain namin sa kanila, ano sa palagay ninyo ang ipinarahat, pinahihiwatig ni Rizal sa posture niyang yan. So nag-isip itong mga bata at nung salita na namin sila, iisa ang kanilang idea. Sabi nila, yun daw hawak ni Rizal ay diploma.
Okay. Naka-forward daw ang paa ni Rizal para sinasabi niya na Filipinos go forward. Mm-mm. Kasi parang may mga Pilipino during the Spanish time, para sila talagang pigil na pigil sila ng mga Kastila. So para ang message ni Rizal dyan ay go forward. And then sinasabihan niya yung mga kabataan, narito ang diploma. Sabi niya, huwag kayong magpakabobo. Sapagkat kapag kayo bobo, lagi na lamang kayong aalipinin. Kaya parang yun na naging interpretation ng mga bata. Dahil yung libro nga ay nandun sa ipaanan niya, na ibig sabihin ay matuto kayo, mag-aral kayo para kayo hindi maalipinin o maalipin ng ibang mga bansa. Yung palang ibig sabihin ng... Yan ang question niya. Ngayon, pero hanggang ngayon, hinahanap pa rin namin kung merong naiwanang sulat si Ismael Villaseñor na nagpapaliwanag kung ano talaga ang gusto niyang iparating ni Villaseñor doon sa pagkakagawa niya ng monumento na yan. No? Tapos yung mapapansin mo rin, meron siyang 3 babae. Yan sa baba. 2 nasa kabila, yung isa nasa sa likod. Opo. Ngayon, nung pinag-aralan ko mabuti siya, sumisimbolo siya doon sa dating tinatawag nating 3 field of arts. Isa doon ay yung visual art. Itong babaeng ito, kaya mapapansin mo, may hawak siyang pellet, tsaka mga brush. Opo. So, symbol of art, visual art. Yung nasa kabila naman, nasa kaliwa, ay may hawak na harp. So, yun yung tinatawag natin music. Opo. Music arts, at yung nasa sa likod, mapapansin mo yung babae doon parang nakatanaw sa malayo Opo. na nag-iisip siya. So yun ang sinasabi namin na yun naman ang nagre-represent sa literature. Kaya yung 3 fields of arts nung una na music, arts, and literature, yun ang nire-represent itong 3 babae na ito. And then, meron diyang 4 na stanza ng Mi Ultimo Adios, yung nandun sa baba. Opo. 4 na stanza yan. Ngayon, since na merong parang 13 stanzas ang Mi Ultimo Adios, hindi namin malaman kung bakit yan lamang ang pinili ni Rizal na stanzas, yung 4 na yan. So, nung ni-research namin siya, para siya ay may kaugnayan nga dun sa pagpapahiwatig ng pagbabago ng mga Pilipino. Na sila ay matuto at huwag magpaalipin. No? So, kaya very meaningful yung lahat ng mga symbol ng monumento na yan. Hindi pala basta-basta monumento pala yun. Hindi. Oo. Kaya, at yung kagandahan yan, dumaan ng mga bagyo, gera, hindi siya nasira. At sinasabi pa nga nung una, yan ay nirespeto ng mga Hapon during the Second World War. Oo. Grabe, no? Talagang napakatagal na pala niyan, no? Yes, oo. At yun nga, Lukbanin talaga ang gumawa sa kanya. Ngayon, merong isang issue din yan na hindi lang namin makuha pang proof na sabi nung una, nung mga matatanda, yan daw ay nakalaban sa kompetensya nung monumento ni Rizal sa Luneta. Kasi yung monumento ni Rizal sa Luneta, yun ay idinaan sa isang competition. Ay, yung nandoon po Yes, sa oo, yung nakatayo kayo sa Luneta, yan ay competition na ginawa noong 1907. Okay. Ngayon, accordingly, batay doon sa mga matatanda, yan daw ay isa sa mga naging kalahok. Opo. Yung design na yan. Ayan po, nasa itaas. Oo, kaya lang hindi pa namin makuha yung pruweba na talaga nakasali nga siya doon sa competition Sa na yun. parang exhibit Kasi na kung mapapansin mo, yung Rizal Monument, itinayo doon na 1912. Opo. Tapos, nilagay yung buto ni Rizal sa Luneta na 1912. Opo. 1913, doon itinayo yung kanyang monumento. Ito naman, ginawa ay 1915. So, kaya parang magkakalapitan pa niya. Mga dates na, no? Mga years. 2 years lang halos. Oo. Grabe pala ang may kwento talaga. Oo, kaya very meaningful sa amin yan. At ang nagpagawa nito ay yung Samahang XYZ. So makikita mo doon sa unahan. Napitan natin. Sir. Yan. Napitan natin yung yung monumento. Ayan. Yung narito, yung nakalagay dyan, alaala ng kapisan ng XYZ sa dakilang makabayan Dr. Jose Rizal E. Mercado at sa bayan ng Lukban sa sariling atikhan ng mga galamay. So yan ay ibig sabihin, yung grupo ng XYZ, sila ang nagpatayo nitong monumento na ito. At yung nasa baba, si Ismael Villaseñor, siya yung mismong sculptor na gumawa niyan. Oh, okay. So nung naitayo niya yan, na 1915, after 4 years, 1919, namatay na rin si Ismael. Oo. Yes. Tinapos muna pala niya, no? Tinapos muna niya. Pero ito, hindi na siya yung original na base niya.
Itong... Napalitan na yan. Pero ito, mula ito mga yan, original pa yan. Pati yung bakal na yan. Ay, original pa rin. Original pa yan. Wow. Sa tapat lang to guys ng ng munisipyo ng Lucban, yan nakikita. Kung pupunta kayo dito sa Lucban, yan ang monumento ni Rizal dito. Yung mga simbolismo, makapapansin mo yung nasa likod ng babae na yon. Apo. Tapos meron din dito sa likod. Ito yung 13 de Junio, 19 de Junio, 1861, yan yung date ng kapanganakan niya. Tapos makikita mo doon sa ibaba niya, sa taas niya, merong sinag ng araw. Opo. Yung sinag ng araw, parang yan ay parang 7 o hindi, basta gano'n, na sumisimbolo kung pang ilang anak si Rizal. Tapos yung nasa ibaba niya na parang kabibe, na merong perlas, yan na yung pinahiwating niya ay yung si Rizal bilang pagiging perlas ng kanilang pamilya. Yan. Kaya ang dami niyang ang dami niyang pinakakahulugan diyan sa monumento niya yan na yan. Talino talaga si Rizal, no? Oh. Parang nasa 240 plus yata ang IQ ni Rizal. Ang taas ng IQ niya. Grabe, no? Ito yung ito yung short na explanation niya. Ito actually, ito yung December 29 nasira lang ito. December 29. 29 yun. Yun yung pinaka-title nito monumento na ito, Monumento Presido al Pueblo por la Club XYZ. Na ibig sabihin yan ay monument offered to the town by the Club XYZ. Yun ang meaning niya. So, ang last na pupuntahan natin, Yung Doña Ana. ayun. So guys, ayun, laman natin yung kwento ng ng monumento dito ni Rizal. At meron pa kaming isang pupuntahan dito na napakatagal na rin dito sa Lucban, no? Ito, walking distance lang. Ito mga heritage houses namin dito. Actually, nung una, itong hotel na ito, yan ay dati heritage house din. Ay, ito po. Halos katulad din ito. Kaya lamang yung nakabili nung bahay na yan, pinag-iba niya, ginawa niyang hotel. Sayang, yan ay well-preserved nung una. Katulad po nito. Halos katulad niyan. Grabe ang ganda, oh. Ayun guys, oh. Kita ninyo, eh. Old na yung yung bahay na to. So malapit na tayo guys dun sa isang pupuntahan natin. Yung yung kantong bahay na yon, yung kulay flesh, yan ay pag-aari ni Don Vedasto Cadiliña, isa rin sa mga naging mayor dito. Yung bahay na yan ay very memorable kasi nung si President Quezon nagpupunta pa rito, diyan yan natutulog. Dyan sa may puti na bahay. Yes, oo. Yan ang paboritong tulo, yan ay President Quezon. Kaya lang wala na yung mga may-ari ngayon Wala na dyan. may-ari. Oo. So diretso tayo. Yan, ito ang tinatawag natin La Doña Ana. Ito. Jollibee. La Casa de Doña Ana. Yan. Itong La Doña Ana, ito ay pinatayo sometime nung mga 1842 nung pinatayo siya. 1842. Ang may-ari nito ay si Don Pedro de Bucbuseno y Villaseñor, na ang asawa niya ay si Doña Ana Maria Herrera y de la Concepcion. Ngayon, accordingly, nung ito yung nakinalakhan namin, ruins na siya. Ngayon, bakit nilagyan siya ng ng marker ng National Historical Institute? Kasi nung time na yon, ito ang kaisa-isahang building na tinatawag na merong neoclassical design. So ibig sabihin yung design niya ay pattern sa Europe. Kaya nilagyan siya. At isa pa, pinakamahalaga dito, ito ay naging hospicio o ampunan nung mga 1850s. Kasi during that time, accordingly, si Don Pedro Nepomuceno ay isa sa mga kilalang tao dito noong una. Isa sa mga mayaman dito noon.
Ngayon, one time, ang Gobernador General ay pumasyal sa bayan ng Lucban. At doon siya naririto sa Lucban at sila naglakad-lakad dito ng Pedro, ay napansin ng Gobernador General na marami ditong mga pulubi, marami na mamalimos. Dito Pero sa Lucban. ay marami ang nagbibigay, napansin niya. Oo. So kaya sabi daw ng Gobernador General kay Don Pedro, bakit hindi na lang kayo magtayo ng ampunan para yung mga pulubi hindi na nasa kalsada, doon na lang nyo na lang mga alaga sa ampunan. Opo. So ang ginawa ni Don Pedro ay itong bahay niya ay i-convert niya into a hospicio. Kaya ito yung tinatawag noon na Hospicios de los Pobres de Lucban. No, dito kinukup-kup yung mga mahihirap, yung mga pulubing Lucbanin. Okay. No. Ngayon, ang significance niya, kaya siya na kinilala rin, nagkaroon siya ng national importance kasi accordingly, ito yung kauna-unahang hospicio o ampunan na naitayo sa isang maliit na bayan sa buong Pilipinas. Kasi kalimitan ng mga hospicio nasa syudad, Opo. Maynila. So katulad ng Hospicio de San Jose, Hospicio de San Juan de Dios. Opo. So kalimitan ay mga nasa Maynila ang mga hospicio. Pero ito ang kauna-unahang hospicio na naitayo sa maliit na bayan sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas ito. Kaya very important ito para sa amin. Kaya kahit siya ito na lang ang natitira, talagang binibigyan pa rin namin ng importance. Bali, ang natitira na lang po ito. Mula dyan, yan na lang. Yan. Tsaka ito. Oo. Pero yung taas po nito, develop na. Yan na-develop niyan. Oo. Ngayon ay tindahan ng DIY. Opo. Pero kasi ito talaga totally ruined siya eh. Ito lang ang natirang Ayun na lang, fasad. yung itong mismong harapan. Yes, oo. Mapapansin mo talaga, luma na. Oo. Grabe, no? Yan ang Talagang- saksi. Oo. So, yun pala, no? Sa tapat nito, yung mga bahay, yan guys. Yung mga bahay. Oo, yan. Kalimitan, nung una, yung mga prominenteng pamilya, talaga sila nasa sa gitna ng bayan. Oo. Yan, kalimitan, mga tao yung mga don eh, yung mga may-ari niyan. Pero ngayon po, may nakatira pa dyan sa taas. Yung nakatira dito, madalang nang umuwi. At saka isa pa, kalimitan niya na yung mga hinahati-hati na eh. Okay. Yung iba ayaw nilang iparenovate, kaya hindi nila maipaayos. Para makita pa rin yung Ito, mga wala na natira dyan, nasa abroad ng pamilya. Yun namang kabila doon, ganun din. Oo. Mga mayayaman na may-ari. Pero tama lang na mapakita lang. Ano? Oo. Maganda yung ano niya. At least, parang ano ka, babalik ka sa nakaraan eh, no? Oo. Parang ganun ang ano. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga taga-subaybay ni Mario Travels. Tayo po ngayon narito sa bayan ng Lucban, sa lalawigan ng Quezon. At ito po ang isa sa mga matandang bayan at makasaysayang bayan sa lalawigan ng Quezon. So maraming salamat po sa pag-feature sa aming bayan sa travel tour na ito. At nakita po siguro ninyo ang pagiging historic town ng bayan ng Lucban at ang pagiging art capital nito sa lalawigan ng Quezon. Inanyaya ko po kayo lahat na pumasyal sa aming bayan upang makita ninyo kung gaano kaganda ang bayan ng Lucban. Lalo tigit po sa mga darating namin festival. Ang Easter Sunday po namin, meron kaming traditional na Buhusan Festival. Samantalang every May 15 ay meron po kami tinatawag naman na San Isidro Payas Festival. Na ito po ay isa sa mga kinikilala ng mga festivity sa buong bansa. Kaya pasyal po kayo, alito po kayo sa amin at makipag-coordinate lamang po kayo sa amin at kami na po ang bahala na magpasyal sa inyo sa aming bayan ng Lucban. Maraming salamat, Sir Mario. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching.